Kamusta kayo mga Q? Welcome po dito sa ating YouTube channel sa Porket TV. Ayan, update po tayo mga Q dito po sa nakita pong buwaya sa Aklan River. Ayan, so yung K5 ay meron pong interview dito po kay Ma'am Merlin Aborca. Ayan, Penro Aklan. So pakinggan natin mga Q kung ano na bang update at ano ba yung kanilang gagawin para masagip itong buwaya na to na nakita sa Aklan River mga Q. So panoorin po natin. Mga ka-K5 mangin kaibahan naton makaron si Ma'am Marlene Aborca itaton karon nga Penro Aklan no may kaangtanan sa ginaaligar nga ra may nakita nga buaya una sa may bahin kara ita barangay Bacau Norte sa may Banway Calibo. Ma'am una sa tanan may dayan nga adlaw kimo ag ano ma'am nakaabot na katon ro report nga ra nga ginaaligar may nakakita buaya una sa Bacau ma'am. Maya dayon nga gahon kay 5 News FM, kay ka K5 Regine, at kay K5 Romy. Iya ka mo makaron, nabisita sa amon opisina dahil may aton na latest nga balita, no? Nakaabot kamon ro balita nga may alleged sighting buaya o crocodile una sa Barangay Norte iya sa Madwa naton sa Kalibo. Actually, na-monitor namon ang istorya nakakita nga tong magulang, no? Mababayi, pamatian matanamon that was yesterday, abi, nga kumuha sa social media, sa Facebook. Ayan, yung nakakita na yun mga Q, yun po yung si Ma'am Nini. Ayan, so residente po siya dyan sa area kung saan namataan itong buwaya mga Q. Ang anang salaysay, parte sa anang nga nakita nga alleged sighting ng crocodile. So, early this morning, nag-ubra na kami mga tikang, paano kami mag-respond or mag-react, although wa kami itawag halin sa aton barangay authorities kay Cap Abi unan sa Barangay Norte. Okay. Kami na lang ang maakto ito sa barangay Bacau Norte para mahimo namon ang isa ka scientific investigation para masayran naton kung minatuod or false alarm sa gihapon ang raya nga pagbalita o pag-istorya alleged sighting in crocodile. Ayan, sakto po yan ma'am para syempre mas maganda na maimbestigahan talaga kung totoo nga ba na meron talagang buhaya o wala. Ayan, ang mahirap kasi dito guys ay wala po talagang video kung meron talagang buhaya. Kasi nga wala naman daw cellphone yung residente na yun guys na nakakita sa buhaya. So ito yung magandang gawin para ma-confirm talaga kung totoo ba o hindi ay imbestigahan talaga ng Penro. Ayan, so sila lang yung may alam dyan guys para ma-confirm talaga kung totoo nga ba na meron talagang buhaya. Dahil kung meron talaga, dapat maging aware talaga yung mga taga dyan sa lugar. At syempre, kung kaya naman siyang sagipin yung buhaya, para hindi na po siya pag-alagala dyan sa area na yan kasi kawawa yung mga mapinsalan yan, mga Q. Pag may makaraya ma'am nga mga report, ano ro proseso it aton karang nga DNR pag-abot sa monitoring, ag ano ro mangin basis naton ma'am para nga matugar pag-agam-agam or mapamatudan kung may una gid man ma'am. Manami nga pangutana dahil ang aton abi makaron nga practice sa opisina ang pagtaon naton specific action sa isang concern ay dapat magiging science-based or evidence-based. Tama. So, ang among technical staff nga anda trabaho ang wildlife conservation under the Wildlife Act ay sanda kaina ro akong gitawan yung direktiba aga pa first or the morning at 8 o'clock nga i-coordinate sa barangay ang amon nga scientific investigation kung ano gid ang basihan in ating barangay nga ma-confirm mananda ang statements or ang pagsalaysay nga to ang aton nga pumuluyog sa barangay. So, nagpahaong mga mga travel orders
sa karayang-arang insidente sa wildlife species. So, kaparte kang amon nga proseso kay ang pag-validate kay may wildlife farm permit holder kita sa Barangay Tigayon. Ang parte kang andang mga wildlife species una nga pinatatap na manage kay crocodile. So, Medyo maingay yung background nila guys. Siguro may problema lang sa kanilang equipment. Nga probable nga naglipat sa isang area parehas na sa Macau Norte. So, nag-put out na, we are expecting in 30 minutes makabalik na to. Kung ma-confirm na ito, mag-awa na kompleto na ito sa facility, sa wildlife facility. So, masakyan kita sa... Ayan. So, medyo maingay lang guys yung background. Yung sinasabi kasi ni ma'am, yung facility na meron talagang buhaya, nag-aalaga talaga sila ng buhaya. Yung isang farm dyan sa bandang Itigayon yata. Yan, meron kasing farm doon na meron talaga silang alagang buhaya. So, kinonfirm nila doon, pinuntahan nila kung meron bang nawawalang buhaya. Yan, dahil kung meron, baka yung namataan ng matanda. At ang sabi naman doon sa farm ay wala naman, kompleto naman yung kanilang mga buhaya. So, tuloy natin. Observation natin. Kasi in mga I can remember it correctly, I think mga 2013 or 2014, may similar kitang concern nga na-arise ito sa isang kabarangay sa Banga. Alarma man katlukitan tanan dahil hambal ganing mga tao ito ay may nakita sa dangang buhaya ito. So, learning from that, kay kita naton ang competence, ang mataas na capability kung paano i-rescue or ang mga escape or ang mga na-monitor ng mga crocodile ikot aron sa aton Biodiversity Management Bureau sa Manila, aton nga mga technical staff ito sa crocodile farm in Palawan. So, nag-abot kami kato mga daywa o tatlo to, mga technical staff nga nag-run kita ka series of monitoring and observation ito sa area. Negative ito. So, obrahon lang getting the techniques katong una nga pag-investigate ay ang kami ito sa desired hours or time nga active palaro crocodile para matawag another observation, series of observation day and night time. Certain ginato na siyempre may resources, may financial resources, kagasto ang government para ma-respond ng whatever rescue or an escape or yung naligaw ng mga crocodiles. So, certain positive yung yung existence ng crocodile doon. Ayan. So, ayun guys, pasensya na po talaga kayo kasi yung pagsasalita kasi ni Ma'am Merlin Aborca ay Bisaya po. Kaya siguro yung iba sa inyo hindi talaga may intindihan tong sinasabi niya guys. So, pupatuloy natin. With the barangay. So, very unfortunate lang walang cellphone doon nakakita. Kaya hindi sanda makatao-aton pruweba amo man to no ang nakita is a crocodile wildlife species. So, parte ng mga investigation, in-print namon ang mga itsura crocodile wildlife species. Kasi may salt water na crocodile at may fresh water na crocodile para mapa-refresh andang mind kung yun ang andang nakita. You know, there are similarities sa alligator, mapagulmahalo sa crocodile. So, possible man ang confusion itaw kung hindi man familiar sa dalasay ng wildlife species. So, tanan na ipakita natin para
ulan naton kang initial feel kung sakto gid man tong andang nakita. So, as I've said, pa kita days at nights para balik-balikan naton sa time na learn na namin na yan kay acting isa ka crocodile if andyan siya sa habitat na yan. Ayan. So, yun guys, hindi na natin patapusin tong video natin ni Ma'am Merlin Aborca. So, isa lang naman yung ibig sabihin dito guys, Ma'am Merlin. Pasensya na sa hindi makaintindi sa Bisaya. So, ibig lang sabihin dito guys ni Ma'am Merlin ay itong buhaya na to na namataan dito po sa Bacau Norte ay kanilang paiimbestigahan kung totoo nga ba na meron talaga o wala. Ayan, so may mga pinadala na siyang tao doon para mag-investigate dito po sa buhaya kung totoo nga ba na mayroong buhaya or wala. Dahil kung totoo guys, siyempre napaka-alarming yan. Medyo delikado yan para sa mga residente doon sa area kung saan na nakita yung buhaya. At kung wala naman, confirm naman na wala namang buhaya, di mas maganda. So, yun lang guys. Ito yung maganda kasi dito kasi may action talaga silang ginagawa. Ayan, hindi nila iniitsatpera tong itong buhaya na to. Dahil kung totoo man na mayroong buhaya, ay napakadelikado yan. So, yun lang guys. Abangan natin kung totoo nga ba tong buhaya na meron talaga dong buhaya or wala. Ayan. So, syempre guys, may mga expert naman na pupunta doon, mag-imbestiga. Ayan, mag-imbestiga daw ng scientific, anong tawag din Marlin kanina, investigation. Ayan, siguro siyempre mayroon naman silang mga kagamitan na gagamitin para talaga malaman kung may buhaya talaga sa area or wala. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Abangan natin yung susunod na hakbang na gagawin nila at kung makita ba talaga yung buhaya. So, yun lang guys. Maraming salamat.